Miguel's POV. Hanapin niyo si Maxi. Iharap niyo sa akin ang babaeng yon. Sigaw ko sa mga tauhan ko na makabawi sa matinding pagwawala. Agad namang tumalima ang mga to. Tahimik ako habang pinapanood ang iba kong mga tauhan na iginagapos ang lapaypay na si Dr. Teng. Nakita ko pang kinausap ni Lucas ang 5 kong tauhan bago inutusan tong umalis. Nagbigay to ng instructions na siyang sinunod naman ng 5 kong tao. Kapag kuway umalis na ang mga to habang si Lucas naman, tahimik na nakaupo sa isang tabi. Marahil hinihintay nito ang iba ko pang gustong ipagawa. Kumuha ulit ako ng sigarilyo. Salindahan ko to habang tahimik na lumuluha. Ginala ko pampalingin ko sa paligid ng basement. Siguro kailangan ko na magpagawa ng kulungan na rehas dito sa mansyon. Hindi sapat ang isang araw na paghihirap para mapagbayaran lahat ng mga kasalanan ginawa sa akin ng mga taong to. Hindi ako makakapag na matatapos sa kamatayan ang pagbabayad sa kanilang mga kasalanan. Gusto kong maramdaman nila ang sakit na naranasan ko ngayon. Gusto ko iparamdam sa kanila kung gaano ako nagdusa sa kasinungalingang itinanim nila sa isipan ko. Alice, sorry mahal. Napakawalang kwentang kamatayan ang nangyari sa'yo. Bulong ko sa hangin. Kung totoo mang may kaluluwa, sana marinig niya ako. Sana'y makita nito ang paghihinagpis at pagsisisi ko dahil sa kasalanang nagawa ko dito. Kung maibabalik ko lang ang lahat, sana hindi na nangyari yon. Sana hindi ako nagpadala sa bugso ng aking damdamin. Agad akong tumayo mula sa pagkakaupo na maisip ko ang kalagayan ng kaawa-awa kong asawa. Parang itinapon ko na lang itong bigla sa buhay ko na parang isang walang kwentang bagay. Sobrang sakit na naging kamatayan nito sa mga kamay ko. Pagkatapos basta ko na lang itong ipinabaon sa lupa. Lucas, samahan mo ko kay Alice. Mahina akong wika habang pinipigilan ang pagtulo ng luha. Saglit pang tinitigan ako ni Lucas at tumango. Miguel, sigurado ka bang kaya mo? Pwede nating ipagpabukas ang pagpunta sa kanya. Mukhang pagod na pagod ka na, pwedeng magpahinga ka na muna. May pag-aalala sa boses na wika pa nito. Hindi, kaya ko to. Gusto kong makita ang asawa ko. Si Alice, ang kawaawang si Alice. Halos pumiyok ang boses ko habang sinasabi ang katagang iyon. Pakiramdam ko sobrang sikip ng aking dibdib dahil sa pagpipigil ng matinding emosyon. Okay, pero magsasama tayo ng mga tauhan. Delikado na, didilim ng buong paligid. Sagot ni Lucas. Tumango lang ako at tagpatiunan ng lumabas ng basement. Bantayan niyo siya na maigi. Hindi pa ako tapos sa kanya. Galit na wika ako sa mga naiwan kong mga tauhan. Agad naman nagsipagtanguan ng mga ito at yumukod. Masusunod, boss? Kami na po munang bahala sa kanya. Sagot ng mga ito. Tumango lang ako at muling tumalikod. Diretso ako naglakad papunta na sasakyan. Agad ako sumakay kasunod ni Lucas. Tahimik kaming bumiyahe. Pumasok kami sa matalahib na lugar. Unti-unti na rin kumakalat ang dilim sa buong paligid. Malungkot ako nakatanaw sa labas habang dahan-dahan tumatakbo ang sasakyan sa malubak na daan. Pag-aari ko ang lugar na to. Bala ko sana magpatay ng rest house sa lugar na to at isorpresa kay Alice. Kaya ako naisipan na bilhin ang lupain. Pero nagbago ang lahat. Wala nang babaeng gusto kong pag-alayin ng lahat. Iniwan niya na ako. Tahimik ako nagdirusa habang unti-unting huminto ang sasakyan sa isang lugar. Nilingon ko muna si Lucas at nakita ko ang pagtango nito. Kaya naman dahan-dahan akong bumaba ng kotse. Parang gustong manginig ang aking tuhod na makita ko ang isang partikular na palatandaan. Nandito siya, Miguel. Nandyan si Alice. Mahinang wika ni Lucas habang tinuturo ang isang pahabang umbok ng lupa. May krus na kahoy na nakatayo sa itaas nito. Nanlalambot ng tuhod ko na napaupo ako sa lupa. Alice! Alice! Hindi ko mapigilan ng iyak habang nakakayom ang kamao ko. Sobrang sakit sa kalooban ang babaeng pinakamamahal ko, namatay sa sarili kong mga kamay at basta na lang itinapon sa kung saan. Patuloy ako sa pag-iyak. Hindi ko na naisip na ako si Miguel San Isidro na kahit kailan hindi pa nakita ng kahit sinong umiiyak ng ganito. Ngayon pa lang nanginginig ang aking mga kamay habang dinadama ang lupa na nakatabon dito. Sobrang sakit. Walang kasing sakit. Pakiramdam ko tinalikuran ako ng lahat. Mas masakit pa ang nararamdaman ko ngayon kumpara ng mga panahon na iniwan kami ni Mommy. Noong mga panahong nagpakamatay sa harap ko si Daddy dahil sa pagsama ng taksil kong ina sa ibang lalaki. Alice, patawad mahal ko. Patawad asawa ko. Napakasama ng ginawa ko sa'yo. Walang kasing sama, Alice. Malakas kong sigaw habang inuumpisang hukayin ang lupa na nakatabon dito. Binunot ko pa ang kahoy na krus at binilibag sa kung saan. Naramdaman ko naman ang pagtakip ni Lucas sa balikat ko.
Umalis kayong lahat dito. Iwan niyo muna ako. Pasigaw na wika ko kay Lucas na may halong galit. Ayaw ko muna na maistorbo ang pagdadalamhati ko. Alice, mahal ko. Halos maglupasay na ako sa lupa sa sobra kong iyak. Naisuntok ko ang aking kamao sa kawalan at siminutan ko ang sarili kong buhok dahil sa matinding pagdadalamhati. Ipinapangako ko magbabayad sila. Magbabayad ang mga taong sangkot dito. Pangako mahal ko, habang buhay kong pagdurusahan ng mga kasalanang nagawa ko sa iyo. Ipapangako kong mamubuhay akong dadalhin sa puso't konsensya ko ang pagpaslang ko sa iyo. Habang buhay kitang nasa puso ko, asawa ko, patawarin mo ko. Patawad, Alice. Tumatangis kong wika. Miguel, tama na. Namamahinga na si Alice. Hayaan na lang natin siya. Mahina ako ng boses na wika pa nito. Gusto ko siyang makita. Lucas, gusto ko siyang masilayan muli. Galit kong wika habang inumpisang hukayin ang libingan nito gamit ang dalawa kong kamay. Wala akong pakialam kahit na magkasugat-sugat ang kamay ko dahil sa malalaking tipak ng bato at ilang pirasa ng bubog na nakahalo sa lupa. Miguel, tama na, wala ka na magagawa pa. Hayaan mo na si Alice. Narinig kong wika ni Lucas. Agad naman akong tumayo ng tuwid. Kapag nirap ko si Lucas at sinuntok. Nakita ko pa ang pagkagulat ito dahil sa aking ginawa. Pero hindi man lamang ito gumante bagkos ay tinitigan lamang ako nito. Baka sa mga mata nito ang pakisimpatya. Sinabi kong iwan niyo muna ako eh. Mahirap bang intindihin yon? Iwan niyo muna ako dahil gusto kong makasama si Alice. Galit kong sigaw habang nanirisik ang mga mata. I understand. Tulungan ka na namin. Gusto mo na siyang makita? Kung ganon, mag-relax ka na muna. Hayaan mong iutos natin sa mga tao ang paghuhukay sa kanya. Mahinang wika ni Lucas. Tumango naman ako at bahagyang lumayo para bigyan ng espasyo mga tao sa gagawing paghuhukay. Tahimik lang ako sa isang tabi habang pinapanood silang hinuhukay ang puntod ni Alice. Madilim na ang buong paligid kaya naman nagsindi ng mga emergency light sa mga tao ko. Hinayaan na rin nilang bukas ang headlights sa mga sasakyan para naman kahit papaano lumiwanag ang buong paligid. Kaya naman nagsindi na ng emergency light ang mga tao. Na mapansin kong may hinihila silang kung ano pa itaas galing sa hukay ay agad akong lumapit. Nakakayom ang aking mga kamao habang titig na titig sa hindi na makilalang bangkay. Sunog na ito talagang hindi na may kakaila. Pasensya ka na, Miguel. Napagpasya naming sunugin siya bago tabunan. Hindi rin kasi namin nakalain na mangyayari to eh. Ayaw kasi namin na mga amoy siya dito at para mabilis din sana siyang maagnas. Mahinang wika ni Lucas. Napapikit ako dahil sa sinabi nito. Sobrang hirap tanggapin na ng mga nakarang araw kasama ko pa ito. Ngayon eto na siya. Kalunos-lunos. Halos hindi makilala dahil sa kagagawan ko. Balutin niyo siya. Gusto ko ipakremate na lang muna siya. Mahina akong utos kay Lucas. Kung yun ang gusto mo. Siya nga pala nakita namin to sa daliri niya. Wika ni Lucas habang iniaabot sa akin ang isang singsing. Lalong sumikip ang dibdib ko na makita kong wedding ring na suot ni Alice. Ang diamond ring na regalo ko dito nung ikinasal kami. Tahimik ako nagtatangis at nanginig ang aking kamay na inabot ito. Kiniyom ko sa aking palad tahimik na tumalikod. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang titigan na matagal ang kalunos-lunos sa sinapit ng katawan ni Alice. Agad akong sumakay sa loob ng sasakyan. Tahimik na tumutulong aking luha habang pinapanood ko ang aking mga tauhan na abala sa pagbabalot ng sunog ng katawan ng aking asawa. Parang gusto kong mabaliw sa sobrang sakit. Kahit kailan hindi ko mapapatawad ng sarili ko sa mga ginawa ko dito. Ang tanga ko. Naniwala ko sa isang malaking kasinungalingan. Ang tanga-tanga ko. Pagkatapos balutin ng mga ito, ang katawan ni Alice tumiretso na kami sa crematorium. Matyaga ako naghintay sa labas. Hinayaan ko si Lucas ang gumawa sa lahat ng dapat nang gawin. Bumali din ang mga ito ng urn na paglalagyan ni Alice. Mahigit 4 na oras din akong naghintay bago natapos ang buong proseso. At bumalik na sasakyan si Lucas dala ang mga abon ni Alice na nakalagay sa kulay gintong jar. Agad tong iniabot sa akin at agad ko naman tong niyakap. Uuwi muna tayo naman, Son. Doon muna si Alice hanggat di pa maayos ang kalagayan niya. Mahinang wika ko na pilit pinatatag ang aking boses. Agad din sinanyosan ni Lucas ang driver at tahimik naming tinakandaan pauwi ng mansyon. Wag! Wag! Sigaw na natutulog na si Alice. Nakataas pa ang kamay nito na pakiwarin ni may sinasangga. Pawisan nito at umiiyak.
Halata ang takot sa mukha habang sumisigaw. Kitang-kita rin ang mga pasa at sugat sa buong katawan, pati na sa mukha. Kaawa-awang itsura nito at hindi mo akalain na patinong tao pa ba ang nanakit dito. Kung titingnan kasi ang itsura nito, swerte na lang kung mabubuhay pa. Bali ang isang legs. Hindi na halos makikita ang turing na kulay ng likod nito dahil puro latay at sugat. Ang mga braso nito ay puro sugat din. Putok ang labi at halos hindi na maibuka ang mata dahil sa pamamaga. Halos magkulay ube ang buo nitong katawan. Alice! Diyos ko, doktora! Nag-hysterical na naman siya. Sigaw na nagbabantay ditong bakla habang tarantang lumabas ng kwarto. Tumakbo namang dumarating ang butihing doktor. Agad na niluhan ang nakahigang si Alice. Hinapos niyang noon nito at tinapik ang mukha. Alice! Alice, iha! Gumising ka! Nabahanan mo ang takot. Gumising ka, iha! Wika ng doktor. Unti-unti dumilat ang mga taon ni Alice. Gulat tong napatitig sa karap niyang matanda. Kapag may lumabas na mga luha sa mga mata. Maawa po kayo, tulungan niyo ako. Papatayin niya ako. Papatayin niya ako. Umiiyak na wika nito at pilit na bumangon mula sa higaan. Pero hindi natuloy dahil mahina ang katawan nito dahil sa matinding bugbog na tinamo. May nakabalot ding bende sa kabilang hita nito. Shhh! Relax ka lang, iha. Relax lang. Huwag ka mag-alala, dito ka sa ligtas na lugar. Hindi ko hayaan na may manakit ulit sa'yo. Wika ng doktor habang hinaplos ito ang buhok ni Alice. Pilit itong pinapakalma ang takot na pasyente. Tumitig naman si Alice dito habang patuloy na umaagos ang luha sa mga mata. Takot na ginana nito ang palingin sa buong paligid. Pagkatapos nanginginig ang mga kamay nito na makita ang nakatayong bakla sa may pintuan. Kitang-kita ng doktor ang naging reaksyon ni Alice kaya naman agad niya itong inagapan. Relax ang iya ha, hindi ka niya sasaktan. Sa katunayan siya nagbabantay sa'yo dito habang wala ako. Nakangiting wika ng doktor. Seryosa naman ito si Alicia na lumapit. Kagad lumapit ang bakla. Nakangiting humarap kay Alice. Hindi kita sasaktan, Alice. Sa ganda kong to, hindi ako nananakit ng tao, no? Pabakla pa nitong wika habang pumampinantik ang daliri sa kamay. Hindi naman sumagot si Alice. Pinikit lang nito ang mga mata habang patuloy ang pag-iyak. Alice, right? Alice Perez ang pangalan mo? Basag ng butihing doktor sa katahimikan. Agad namang indininat ni Alice ang mata kasabay ng pagtango. Ako si Dr. Charis Toralba. Ako ang gumagamot sa iyo habang wala kang malay. Huwag ka mag-alala, hindi kita pababayaan, Alice. Malayo ka na sa taong gustong pumatay sa iyo. Mahinahang wika ni Dr. Charis. Natatakot ako. Papatayin niya ako, maahaw po kay Doc. Itago niyo po ako sa kanya. Papatayin niya kami ng anak ko. Ang anak ko? Kamusta siya? Umiiyak pang wika nito habang nakalagay ang kamay sa tiyan. Nag-umpisa na naman to mag-hysterical habang pinipilit bumangon. Pagkatapos pilit ding inaabot ang dextrose na nakasabit dito. Seryosa naman ni Dr. Charis si Alicia na pigilan to. Kapag may kinuha ng isang bagay at agad na ipinaamoy kay Alice. Lapaypay na nakatulog ulit ang huli. Malungkot na nakatingin dito ang dalawang pares na mga mata. Awang-awa sila sa kanilang pasyente. Kung may magagawa lang sana sila para maging maayos ang kalagayan ni Alice, ginawa na sana nila pero wala. Sa tuwing nagigising to, nag-hysterical agad at laging takot at takot. Dok, hanggang kailan po siya ganyan? Nakakaawa na po eh. Tuwing nagigising, kailangan natin siyang paapoy ng pantutulog dahil nagwawala siya. Wika ni Alicia habang titig na titig sa walang malay si Alice. Hanggat sariwa pa sa alaala niyang lahat. Masyadong siyang natakot sa mga nangyari. Hindi niya matanggap na halos mapatay siya ng sarili niyang asawa, ng taong lubos niyang pinagkakatiwalaan. Heist, halos hindi na makilala ang itsura niya. Grabe naman ang asawa niya kung ganon. Pero kababakasan pa rin sa tingin nito ang pagkaisimpatya sa pasyente. Sige Alicia ha, bantayin mo muna siya. Mamaya kaunti pagtulungan natin na gamutin ang sugat niya. Tawagin mo ko kapag ubos na ang kanyang dextrose. Wika ng doktor habang dahan-dahan pumunta ng pintuan. Huwag po kayo mag-alala, doktora. Ako na pong bahala sa kanya. Hindi ko po siya iiwan. Nakangiting sagot ni Alicia. Tumango ang doktor at naiwan si Alicia habang nakatunghay sa walang malay pa rin na si Alice. Ay, grabe naman ang nangyari sa iyo. Kakaawa ka talaga. Manalig ka lang, Alice. Nandito na kami. Tutulungan ka namin. Wika ni Alicia. Kapag umiling-iling ito. Hay nako, parang pati ako nababaliw na. Hindi mo pala ako naririnig dahil tulog ka. Natatawa pa nitong wika sabay kuha ng magazine at umupo sa sofa.
Saglit lang niya sinuli parang tulog pa rin na si Alice bago tinoon ng buong atensyon sa magazine na hawak. Miguel's POV. Miguel's POV. Kakarating lang namin ng manson. Hawak ko pa rin ang golden jar na naglalaman ng Ernie Alice. Malungkot akong tumitig sa kabuuan ng manson. Wala na ang babaeng sumalubong sa akin tuwing dumarating ako. Napakahungkag ng pakiramdam ko. Napakalungkot at pakiramdam ko. Wala na ngang kabuhay-buhay ang paligid. Dahan-dahan pa ako naglakad papasok ng manson. Nakasalubong ko pa ang isa sa pinakamatagal naming kasambahay, si Nanay Hilda. Halos ito na nagpalaki sa akin. Ito ang halos nakakaalam ko anong buhay ang meron ako. Sa mga tingin nito, alam kong alam na niya ang nangyayari. Dumako pang mata nito sa hawak kong jar na may lamang Ernie Alice. Si Alice na ba yan, Miguel? Wika ni Nanay Hilda habang di mapigilan ang pagdaloy ng luha sa mga mata. Agad kong iniiwas ang tingin dito at tumango. Diyos ko! Umiiyak na wika ni Nanay Hilda. Kung di lang sana ako umuwi ng probinsya ng araw na yon, baka buhay pa siya. Napigilan ko pa sana ang mga nangyari. Baka nagawa ko pang protektahan siya. Umiiyak na wika ni Nanay Hilda. Kayo na po muna mag-akit sa kanya sa kwarto, Nanay Hilda. Wika ko dito sabay abot ng jar dito. Maingat naman tong inabot ni Nanay Hilda sabay yakap at patuloy na umiiyak. Tinalikuran ko to at diretso na sana ng basement. Pero hindi pa ako nakakalayo nagsalita ito. Miguel, sana pigilan mong iyong emosyon. Pigilan mong iyong galit. Huwag mo na sanang ulitin lahat ng kasalanan na gawa mo kay Alice. Pakiusap na wika ni Nanay. Alam ko punong-puno ng galit ang puso mo pero sana iwasan mo nang pumatay. Umiiyak na wika pa ni Nanay Hilda. Hilam ang luha sa aking mga mata nang lingunin ko ito. Salamat, Nay Hilda. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po ako iniiwan. Salamat sa pag-aalala pero hindi ko po pwedeng palagpasin to. Niloko nila ako kaya dapat lang na matikman nila ang galit ko. Wika ko dito habang tuluyan ko na itong iniwan. Diretso na ako ng basement. Agad ko sinalubong ng isa kong tauhan. Boss, nandito na si Miss Maxie. Balita nito sa akin. Agad ko namang naiko yung mga aking kamao at diretsong lumakad papalapit kay Alice. Nakagapos to sa isang tabi habang galit na tinatalakan ng mga tauhan ko. Mga buwisit kayo. Ano bang problema nyo? Bakit nyo ba ako tinali dito? Galit na sigaw nito at nagpupumiglas. Pagkatapos agad dong tumingin sa akin na makita kong papalapit ako dito. May gano'n na bang Hindi na nito natapos pa ang sasabihin nang sampalin ko ito. Halos tumabingi ang mukha nito sa lakas ng pagkakasampal ko dito. Kulang pa yan. Kulang pa yan sa mga kasalanang ginawa mo, Maxie. Galit na sigaw ko dito. Ano bang problema mo, Miguel? Bakit ka ba nagkakaganyan? Umiiyak na wika ni Maxie. Baka sa mukha nito matinding pagkasindak. Anong problema? Anong problema? Galit na sigaw ko dito habang nakakayom ang mga kamao. Bakit di mo tanungin si Dr. Teng kung anong problema ko? Galit kong wika habang tinuturo ang kinaroonan ni Dr. Teng na nooy unti-unti na nagkamalay. Agad nanlaki ang mga mata ni Maxie na mapansin ito si Dr. Teng sa medyo hindi kalayuan. Namutla ito na makita ang kawa-awang itsura ng doktor. Puro ng dugo ang katawan nito at di na halos makagalaw habang hinahila ng isang tauhan. Hindi, wala akong kasalanan. Sumisigaw na wika ni Maxie habang nagpupumiglas. Takot at takot to habang nakatingin kay Dr. Teng. Magsalita ka, Dr. Teng. Sino may pakananan lahat ng to? Galit na sigaw ko dito. Patawad, boss. Patawarin mo ko. Sumunod lang po ako sa utos ni Miss Maxie. Umiiyak na wika ni Dr. Teng. Hayop ka. Hayop ka, wala akong kasalanan. Hindi ko ginawa ang bagay na yon. Wala ako natatanda na iniutos sa'yo. Galit na wika ni Maxie habang nanilisik ang mga mata. Miss Maxie, maawa po kayo. Umamin na po kayo, hirap na po ako. Nagmamakaawang wika ni Dr. Teng. Miguel, wag kang maniniwala sa kanya. Ako ang best friend mo, hindi kita kayang lukuhin. Wala akong kasalanan. Umiiyak na pagmamakaawa ni Maxie. Tama na, Maxie. Alam mo bang napatay ko ang asawa ko dahil sa kasinungalingan mo? Pinatay ko siya kasama ng anak ko na nasa sinapupunan niya. Sigaw ko rito sabay sipa kay Dr. Teng. Lupaypay na bumagsak ito sa sahig kasabay ng malakas na pagsigaw ni Maxie dahil sa matinding takot. Ano ang mangyayari kay Maxie ngayong hawak ito ni Miguel? Ano ang gagawin ni Maxie ngayong siyang tinuturong mastermind sa panulokong ginawa kay Miguel dahil nito ang sariling asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.